as task force kasama is concerned, tayo nanawagan ngayon sa mga agencies of government na huwag kalimutan na dapat tapusin talaga ang investigation at dapat may nananagot dito sa anomaliyang flood control. At hindi lang yan, dapat yung mga nabanggit na pangalan, iimbestigahan dapat tulad ng nabanggit na pangalan ni Elizalde Cook, ay hindi pa naimbestigahan ng ating gobyerno. Yung 18 Marines, hindi pa nakapagsalita sa Senate. At yung mga nag-mention ng pangalan ni, Speaker. Ni A.S. Bersamin, hindi pa rin na-mention. At walang investigation na masatisfied ang task force kasama except the Office of the Ombudsman. So, panawagan ko sabay sa pagdadasal na sana God intervention dito sa Office of the Ombudsman. At saka sana ito ngayong pagbago ng leadership ng Senate, dapat may upo na bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee so that we'll expect the best investigation first. Ang panawagan ko, Sir Bernard, na dapat this change of leadership ay may mananagot na talaga at maklarify yung other side, Kasi before di natin ma-explain bakit hindi iniimbestigahan itong 18 Marines at ang nagsasalita na against the government, like for example si Saldi ko nagsasalita na involved siya speaker, involved si EE, si Pangandaman, marami siyang binanggit, but bakit hindi napatawag yung binanggit na pangalan? What is the reason behind? So I think this new leadership will expect the fair investigations. Yun ang ating nais na panawagan sa bagong nakaupo na Senate President, this appeal to the new installed Senate President na sana ay maklarify na ang matinding corruption sa flood control at sa other anomalous corruption dyan sa any agencies of government, including the PWH. Sir Jan, kapansin-pansin, ang mas inuuna yata ngayon ng ating mga magbabatas is yung impeachment. Ano po yung pananaw niyo rito? Yes, napakalungkot, kasi ang makikita ko sa Bernard is political rivalry, Magulo ang politika at sana ang ating mga expectation diyan sa nakaupo sa gobyerno will bring the good governance, will bring unity, Yung talagang trabaho nila para sa bayan, kasi as what I observe, parang all of them are fighting na wala naman sa linya ng tinatawag peace and progress ng bayan, kasi puro political issue yan. Ang pagpa-impeach kay VP Sara is political issue. Ang paghuli kay Senator Bato de la Rosa, questionable, So, may batas naman dito, may korte naman sa Pilipinas, bakit pa tayo nakaabot sa ibang bansa? Parang insulto ba? So, ang akin lang panawagan sa ngayong nakaupo ng mga bagong posisyon, especially sa House Senate, is to bring the real, the transparent investigation dito sa flood control. Hindi kasi like Senator Ping Lacson, sinabi niya na may 60 congressman na involved, di na nga siya nakapangalan. O ICI, anong nangyari? Biglang naglaho din. Wala din clarification kung sinong kinakasuhan. Basta sa kanila, na-recommend nag-recommend ka pa. Nag-imbestiga ka pa. After all, recommendation lang ang ginawa mo. So parang they are wasting of time. So, ang panawagan natin sa bagong nakaupo na Senate President, i-grab ko ng opportunity, Sir Bernard, kasi kakaupo na lang bagong Senate President, well, expect the good leadership of Senator Cayetano na talagang aaksyonan itong flood control, At itong hindi pa satisfactory, hindi pa napasatisfied ang taong bayan dito sa investigation na napakaraming involved ng mga contractor at DPWH personnel. Questionin pa natin yan. Even nga yung pagiging state witness ni Yusek Bernardo ay kailangan pa natin ng clarification from DOJ kasi
sabi is less guilty. Paano nag-less guilty na until now kasama sa mga ina-accuse natin, no? So I hope and pray that this new installed Senate President will bring the fair justice and transparent to the controversial flood control project. Sir John, ang ating Senado ay composed of political flock. So, nitong mga nakalipas na mga buwan, ang ating Blue Ribbon Chairperson na si Ping Lacson ay kini-question kasi hindi daw maayos ang kanyang ginagampanang posisyon at hindi po ang mga tao ay hindi sangayon doon sa mga actions ni Senator Ping Lacson na siyang chairperson ng Blue Ribbon. Ano po ang yung panawagan? Meron ka ba nakikitang napipisil na karapat-dapat mamuno bilang Blue Ribbon chairperson? Yes, marami dyan, no? Hindi naman natin na-recommend kung sino dyan, pero I think much better lawyer, no? Much better lawyer. Kasi iba pag abogado, hindi naman sa totoo lang, batas ang pinag-usapan eh. So, kailangan lawyer ang magiging chairperson ng Blue Ribbon Committee. Napakaraming lawyer dyan sa Senate, no? Nandiyan naman si Attorney Marcolita, nandiyan naman si isang Cayetano dyan, no? Na lawyer din yan, no? Ibigay sa lawyer yan para magiging sure ang mga papamamaraan sa batas, no? At ako naman, ang panawagan ko lang, sir, is to bring the real investigation, hindi yung parang selective justice, no? Parang selective investigation. Dapat patas at we'll expect the best result na yung mga binanggit ni Saldico, like the 18 Marines, no, ay mai-involve at papatawag sa Senate Blue Ribbon Committee so that na may imbestigahan din sila. Ang problema, parang kinasuhan pa yata. Sa tingin niyo, napakalungkot. Opo, sa tingin niyo po, kaya bang gampanan ng ating ombudsman, Boying Remulla, itong mga kasong na isampa kaugnay doon sa mga flood control? Yes, I believe naman sa kakayahan ni Boying Remulla being former DOJ at the same time parang mahaba din yung kanyang experience sa government. So, we believe and I believe na kaya niya gampanan sa napakaraming mga competent lawyer ang ombudsman. Maraming lawyer ang ombudsman eh. At napakaraming matitinong draft investigator dyan. I think ma-fulfill naman nila dahil sa mga reply sa amin, positive naman kami, no? Wala naman may kaduda-duda na ang trabaho ng ombudsman ay talagang ginagampanan naman nila kasi institution yan eh. So, with the leadership of Boying Remulla, naniniwala tayo na lahat ng mga pino-forward natin sa kanila ay talagang maasikaso at mabigyan ng tamang solusyon. Pero yung Blue Ribbon Committee, kailangan talaga mag-ano din sila, mag-conduct sila ng fair investigation, no? Hindi yung i-mention mong pangalan tapos hindi mo naman investigahan. Tama po. May panawagan ka ba sa Office of the Ombudsman at sa ating mga senador, Sir John? Yes, una sa Office of the Ombudsman, due respect sa leadership ni Ombudsman Remulla na nakita naman natin ang mga result ng kanilang ng ating in-file na kaso. I hope and we will continue their commitment to the country, no? Kailangan na mapatuloy at mapabilis pa ang pag-usad ng kaso kasi sila lang ay inaasahang agency na magkaroon na mayroong prosecution power at pwede silang mag-suspend o mag-terminate ng mga nasa gobyerno. So, we'll speak the fast track of all complaints, no, na i-forward natin na mapabilis ang pagbigay ng justisya para sa mga Pilipino. If I understand, meron pong hidwaan ngayon, Sir John, ang minority at majority sa Senado. May panawagan ka ba sa kanila? I think both of them are public servant, no? Unahin muna nila yung unahin muna nila yung kapakanan ng taong bayan, saka na lang yung mga personal nila na mga interest dyan, no? Lalo-lalo na yung nakakalungkot na balita na magbugbugan yung both parties dyan, no? They are
both of them are public service, no? Both of them are public servant, no? Oo. Nakakalungkot na sila magawa yan. Anong epekto yan sa ating bansa, sa ating sa ating image, no? Nakakalungkot yan. So kailangan ayusin muna ng mga top leaders diyan. Iwasan muna yung pamumulitika. We'll focus muna for development kasi taong bayan ang naghihintay ng good governance diyan. Will deserve a good governance. So kailangan magtrabaho sila. Huwag nilang pairalin yung kanilang mga pride dyan at saka mga personal interest.